Para sa mga hindi nakakaalam, CB09 ang ginagamit ko na blade sa aking Cameo 4. Simula nung nasira yung aking auto blade, yung pinakakasama na blade nung aking Cameo, hindi na ako bumili dahil napakamahal. Halos 3 taon or 2 taon ko na rin ginagamit yung CB09. At eto, meron akong bagong na-discover na blade na compatible din sa ating mga platter cutter na Cameo 4. Kaya samahan nyo ako dito sa video na to para subukan or makita ninyo yung magiging experience natin dito. Kung gusto nyo rin bumili ng ganitong blade, nasa description yung link. At nandito na nga tayo sa pinaka-silhouette studio natin. Inopen ko lang yung pinaka-design kung ano yung ikakat natin using etong bago nating blade, which is Dragon Blade nga yung pangalan neto. Eto no, check nyo lang dito kung ano yung kulay na ikakat ninyo and palitan nyo lang to, gawin yung cut. And syempre dahil nga hindi auto blade yung ginagamit natin, select nyo rin dito manual blade. Same kung papaano nyo gamitin yung CB09. So dito sa pass, gagawin natin 1 lang dahil bago pa nga to at susubukan muna natin, kakapain natin. Dito naman sa force, subukan natin ng 29 kung okay to. Sa CB09 kasi 33 yung ginagamit ko dito, kumbaga yung pinaka-todo. Dito sa Dragon Blade, subukan muna natin lahat dahil first time cut natin to. Sa speed, 9 yung usual na ginagamit ko dyan. So dito sa blade depth, okay lang yan, wag nyo nang gagalawin dahil nga manual blade yung gagamitin natin. Pero dun sa pinaka blade niya mismo, number 2 lang yung pinihit ko. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. So ilagay muna natin yung pinaka design dun sa mismong cutter natin. At eto na nga yung ating Cameo 4 platter cutter. So usually ginagamit ko etong CB09 na blade. And meron ako na-discover ngayon, meron lang nagsabi sa akin, bakit hindi ko daw subukan etong tinatawag na parang Dragon Blade ata to. So eto, meron ka makikitang adjustment sa kanya, unlike dito sa pinaka CB09 natin, medyo mahirap siyang i-adjust. Kasi eto no, wala siyang mga number kung tutuusin. Eto yung pinaka adapter niya. So karamihan, na itatapon nila or nawawala nila yung adapter kaya hindi sila naagamit ng CB09. Kapag bumili kayo ng Cameo 4, meron kayong kasamang ganito na adapter. Pero sa mga bagong pinaka Cameo 5, parang wala na atang ganitong adapter na kasama. So makikita nyo dito, wala siyang mga number na adjustan kung gaano kataas yung pinaka blade niya. So talagang eto, masasabi ko, tansyahan talaga siya or talagang medyo pang pro or yung talagang medyo sanayan lang talaga sa paggamit neto. So dito sa pinaka Dragon Blade or yung pinaka adapter netong pinaka blade, eto makikita ninyo dito, meron siyang parang push through button dito para lumabas yung pinaka blade na easy palitan. Tatanggalin mo lang yan, ayan o, meron siyang magnet dun sa pinakaloob, parang ganito rin sa CB09. Pero eto, quick release siya. Ayan o, ipapasok mo lang ulit dyan, mahihigop na ng pinaka magnet sa loob and tatanggalin mo lang yung pagkaka-press mo dito, ayan na yung sukat niya. So eto, may mga number dito na adjustan. Halimbawa kagaya na ito, no, ayan yung arrow, number 4. So ganyan kataas yung number 4 na blade niya. So kung number 5, ganyan. So kung mas mataas pa na number, ayan, ganyan kataas. 'Di ba? So halimbawa ganito, usually gagamitin natin dito mga number 3 lang siguro, ayan oh, para lang makapag-cut tayo ng maayos. Yung ganyan lang, yung mababa lang talaga. So eto, first time ko siyang gagamitin. So kung nakikita nga ninyo, eto may adapter, eto no need na. Meron na rin akong napanood na gumagamit ng ganitong mga klaseng blade and itatry natin dito. So ilalagay mo lang siya syempre dito sa pinaka carriage 1. Ayan, lagay mo siya dyan. Saktong-sakto siya mga tropa. Tapos, push through mo lang siya. Parang usual lang na pinaka-blade natin. So, ayan na siya. Nakalagay na. So, eto, itatabi na lang muna natin to kung saan ko siya maitatabi. Ayan. And hopefully, maging maayos yung pagkakagamit natin dito sa blade na to at walang error. So, una nating gagawin muna, one pass lang. Kumbaga, isang pinaka-ikot lang. So, kung hindi maayos yung pagkakakat, tsaka tayo mag 2 passes. Kasi dito sa CB09, 2 passes na yung ginagawa ko dito para lang siya makapag-kiss cut. And kapag ka ida-die cut ko, usually pag bago yung pinaka-blade, 2 passes,
And kapag medyo luma na, 3 to 4 passes. So dito sa Dragon Blade na to, susubukan natin muna ng 1 pass lang sa gagawin natin na sticker. So antayin nyo kapag ikakat na natin, lalagay ko na yung clips next video. So eto, first time natin bubuksan etong Cameo Platter Cutter natin using the Dragon Blade. Open na natin, tignan natin kung meron siyang parang something na reaction or kung wala lang naman. Yun, normal lang pa rin yung pag-open niya. Huwag kayong matakot gumamit ng mga alternative blade dahil hindi naman masisira yung mga cutter ninyo. Eto no, to tell you honestly, 2 to 3 years ko na tong ginagamit straight as in. Wala naman nangyaring nasisira dito sa aking pinaka cutter platter. At eto na nga yung pinaka design natin. I-mount na natin siya dito. Isa lang muna yung ikakat natin, yung pinaka first design lang. Sa mga nagtatanong no, iTech yung gamit natin. Ang partner na photo top natin dito using White Tiger. So isa lang muna yung gagawin natin ha. Dito sa ating pinaka design, burahin muna natin yung iba. Isa lang muna yung ikakat natin. Subukan muna natin. So check natin kung sumasabit siya. So far napapansin ko hindi naman siya sumasabit. Eto na, magkakat na siya. Ayun, nakat niya na. Tignan natin. Sa tingin ko mga tropa no, na die cut niya. Ayun o, na-die cut niya. Ayun o. So masyadong mataas yung pinaka pagkaka-setup natin. So babaguhin natin siguro. Alisin muna natin to. Gawin nating kahit 2. Ito lang yung pinaka-setup niya dito para kiss cut lang. Ito lang yung setup niya. Tapos bababaan natin dito. Gawin nating force niya siguro kahit mga 20 or mga ganyan, 16. Ayan, so ikabit ulit natin. So this time i-undo natin para bumalik yung mga ibang design. Tapos tatanggalin naman natin dito yung isa. Subukan natin na i-cut etong pinaka pangalawa na lang muna mga tropa no. Or siguro ilahat na natin. Tsaka na tayo mag-check. Kasi sa tingin ko etong setup na to sapat na to para maapag-kiss cut dun sa ating design. Yung force niya 16, 1 pass lang dahil bago pa. Yung pinaka blade depth natin dun sa cutter, ginawa ko siyang number 2. So dito kahit hindi nyo na to palitan dahil naka manual blade naman tayo. Pero anyway, ayun na nga, naka-mount na. Click na natin yung cut. Sa tingin ko etong force na to, kaya niya nang mag-kiss cut. So dito no, nakikita ko eksakto naman yung pagkaka-cut niya so far. And sa tingin ko yung force na yun, sakto na yung mag-kiss cut. Ang ganda nung pagkaka-cut niya mga tropa. Eto kasi honestly no, to tell you honestly, dito using CB09, merong parting kanan or kaliwa na hindi niya maayos na nakakat. So eto, sobrang mura lang neto, wala pang 300 ata yung pinaka blade niya. So yung adapter kasama lang sa pinaka platter cutter natin. So dito sa blade na to, as in isang buo na siya. Almost 1,000 din ata yung pagkakabili ko dito. Ilalagay ko na lang sa description yung link para matry nyo rin. And eto, actual using natin. Again, yung blade depth number 2 lang.
45 degrees yung gamit natin na blade. Sobrang tagal na natin itong magagamit mga tropa. Ayan, malapit na para makita na natin yung pinaka-output niya. Hopefully makiskat ng maayos. Ayan. So yung pinaka aking cutting mat medyo hindi na siya madikit, pero anyway, nilalagyan ko naman siya ng masking tape. Moment of truth. Medyo kinapos siguro sa pinaka pores niya. Siguro dadagdagan ko pa mamaya. Pero mukhang okay naman na. Dadagdagan ko na lang siguro kahit mga 25 or 23. Ayan, maayos naman yung pagkakakat dito. Pero mas nakukulangan lang ako sa pores pa siguro kasi medyo madikit pa. Medyo madikit pa siya. Kung tutuusin, parang medyo kailangan pa niya ng konting puwersa pa para mapil. Ayun oh, medyo may sabit pa siya. So tataasan ko na lang yung pinaka pores niya pa ng konti. Pero okay na to. Kasi nangangapa pa tayo eh. Ganito talaga kapag gumagamit ka ng mga alternative na blade. Trial and error talaga to. Ayan, so hindi masyado malinis yung pagkaka-cut natin kasi kulang ng puwersa yung blade natin. Sa settings lang naman yon, dahil binabaan ko yung settings niya. Kasi kanina nagulat ako na die cut niya talaga eh. Ayan oh. So eto, aalalayan ko na lang to para maayos yung pinaka pagkaka-peel natin. Pero kaya niyang makiskat ng maayos oh. Ayan oh. Sa pinaka setup na lang natin, baguhin ko lang mamaya. So subukan ulit natin ng maayos na para isahang tanggalan lang. So ito yung first trial natin using the Dragon Blade. So dahil dun sa pinaka una natin na cut, medyo hindi pa siya saktong sakto. So tataasan natin yung pinaka pores. Dito binalik ko lang yung pinaka design natin. Dito gagawin natin siya siguro 23 or 25. Ayan, ganyan. So sa tingin ko ito, makakapag-kiss cut na to ng malinis. So eto na, ikakabit na natin ulit. Hopefully maayos na yung pagkaka-kiss cut ng sticker natin. And eto, click na natin yung send. Maayos na, cut, manual, force 25, speed 9, passes 1. Send. Kung medyo nahihirapan yung pinaka cutter, kung nahihirapan yung pinaka cutter platter nyo, subukan yung lagyan ng ilaw na nakatapat ng ganyan. Ayan o, kagaya ng ganito. Ayan, dapat kasi maliwanag. So sa akin, dati nahihirapan ako sa platter cutter na to. Pero nung nilagyan ko siya ng ilaw dito, umayos siya. Sa nakikita ko, no, pinaka-una kong impression dito sa blade na to, para sa akin, mukhang okay naman siya. Pero syempre, ngayon pa lang natin siya nagamit, mangangapa-ngapa pa talaga tayo dyan. And as times goes by, mabibigyan ko kayo ng mas maayos na review dito sa pinaka-blade na to. Pero so far, so good. Mas madali itong gamitin, etong Dragon Blade. Kung ikukumpara natin siya dito sa CB09, ito talaga, mangangamote ka talaga dito sa simula eh. Pero eto, no, nakita nyo naman, unang try pa lang natin, nakuha na natin yung pinaka-timpla niya. At good thing, hindi siya sumasabit dun sa pinaka-vinyl sticker. Eto kasi, no, honestly talaga sumasabit to. Wala kasi siyang mga number. Kung talagang gagamit ka nito, tansyahan lang. So, eto na. Subukan na nating ipil or tanggalin natin yung mga excess na pinaka sticker. Ayun oh, maganda na oh. Eto walang cut to mga tropa ha. Straight lang to. Ayan oh. 'Di ba? Nakiskat na natin siya.
Nakuha na natin yung tamang force, tamang pass, tamang speed. Diba? Nakiss cut na natin. Tingnan natin kung bumaon sa likod. Wala. So far so good. Hindi kagaya nung una natin na try. Medyo sumablay tayo kasi akala ko 16. Kasi dun sa auto blade, 16 yung ginagamit ko kapag ka naka auto blade ako tapos passes 1, tapos yung blade depth ko number 2 or 3. Eto no, malaking tipid. Diba? Ayan no. I highly recommend. Sa tingin ko, recommendable ko tong blade na to. Ang ganda niya. Kung ikukumpara natin din dito sa CB09. So eto kasi sa tingin ko medyo bago tong blade na to eh. Neto ko lang yan narinig-rinig eh. Ayan, maayos na maayos yung pagkaka-kiss cut natin. Makakatipid talaga kayo kung gagamit kayo ng mga alternative. Huwag kayong matakot, hindi masisira yung inyong mga platter cutter. Ganyan lang talaga yan. Matitibay itong mga cutter natin na ganito. So ayun na lang, kung gusto nyong bumili ng kagaya ng ganitong blade, ilalagay ko sa description or nasa comment section ng video natin. Ayan o, ang ganda. Malaking tipid to kung gumagamit kayo ng auto blade as alternative. Eto na lang oh, ilang taon yung gagamitin to. Sa tingin ko, eto buong taon, eto na yung magagamit ko eh. Hindi kagaya ng auto blade, palit ka ng palit, 1,000 ng 1,000. Dito sa Dragon Blade or kung CB09 man yung gagamitin mo, bibili ka lang ng pinaka-adapter niya. Etong nakikita nyo na ina-unbox natin. Tapos syempre, bibili ka lang ng pinaka-bleed niya na sobrang mura lang, around 30 pesos lang yung pinaka-isa niyan, or yung isang set na 5 piraso, around 200 lang. Talagang makakatipid kayo. So siguro dito na natin tapusin yung content natin. Napanood nyo naman na. Kung meron pa kayong mga katanungan, i-comment nyo na lang dyan. At lagi kong sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo. Sariling landas hanapin mo sa mundo. Tumarami ang ipal at bolero, dami ng tulad nila sa anywhere I go. Huwag masilaw sa makintab na tali, kahit alok ay golden parang palagi.